Nananawagan ang isang grupo ng mga empleyado ng gobyerno na gawing 33,000 ang minimum wage ng 2 milyong kawani ng pamahalaan. Narito ang aking pagtutok. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation amongst others. Kasunod ng utos na yan ni Pangulong Bongbong Marcos, may panawagan din ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE. May saalang-alang din nila dapat ang sweldo na aabot sa 2 milyong kawani ng pamahalaan. Ang panawagan namin, national minimum wage based on living wage, 33,000 across the bureaucracy. 13,000 pesos ang pinakamababa o base pay ngayon sa gobyerno. Malaki man ang hiling nilang pay increase. Living wage daw ito o nakabubuhay na sweldo. Katumbas yan ang mahigit 1,000 pesos sa arawang sahod kasamang Sabado at Linggo. Malayo sa pinakamataas na minimum wage sa pribadong sektor sa Metro Manila ng 610 pesos. Kahit isama pa ang 100 pesos na legislated wage hike na aprobado na sa Senado pero nakabinbin pa sa Kamara. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. 33,000 pesos kada buwan din ang national minimum wage sa panawagan ng ACT Teachers Party List. 50,000 pesos sa sweldo naman para sa entry-level teachers. Sampalaan nila sa mga gurong malilitang sweldo ang nakakalulang sweldo ng mga executive ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi ng Department of Budget and Management, may direktiba ang Pangulo sa Gabinete na pag-aralan ng taas sweldo sa mga kawani ng gobyerno para matiyak na hindi ito nalalayo sa sahod sa pribadong sektor. Katunayan na pondohan na raw ang pag-aaral na ito sa 2023 National Budget. Pero ang anumang taas sahod, kailangan muna magpasa ng batas ang Kongreso at kung may papasa, handa naman ng DBM na pondohan ito. Kaunay naman sa review ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa minimum wage, may kinakasang pulong ang National Wages and Productivity Commission sa mga susunod na araw. Dami na po nga tatalakayin yung paano po natin na pabibilisin, kagaya po ng nais ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging mabawasan po yung uncertainty, gustong maging predictable at makapaghanda din naman po yung mga namumuhunan. May kinalaman po sa usapin pagtataas po ng umiiral na minimum wage sa bawat rehiyon. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.